what I do and why I have given my life to serving Jesus and doing His will, working for Him day and night. Well, I can't explain it, it's simple but true, and I started not too long ago. When God made a change, He made a difference, places love deep in my soul. Oh, love down deep in my heart makes me want to shout and sing. A peace that only the presence of Jesus can bring. A joy that's bubbling up ever since I made my new start. It makes me want to tell everybody I see about this love down deep in my heart. Though I'm not fit to be a servant, Jesus has made me an heir to an eternal kingdom way up in heaven that God has gone now to prepare. That's why I'll serve Him while there is still time before the day comes to depart. And what keeps me going and so determined is this love down deep in my heart. Love down deep in my heart makes me want to shout and sing. A peace that only the presence of Jesus can bring. A joy that's bubbling up ever since I made my new start. It makes me want to tell everybody I see about this love down deep in my heart. It makes me want to tell everybody I see about this love that's down deep in my heart. in my heart. We're a band of Christian soldiers fighting Satan every day. We're standing up for Jesus while we're kneeling down to pray. If His precious blood has cleansed you and has washed away your sin, that makes you a member of the blood-washed band. Praise God, I'm a member of the blood-washed band. I've been washed in the soul-cleansing blood of the Lamb. I was bound by chains of sin, then one day the Master came and made me a member of the blood-washed band. Sign me up for the Christian Jubilee, write my name on the roll. I've been changed since Jesus lifted me, singing glory, hallelujah, Jesus lifted me. Sign me up for the Christian Jubilee, write my name on the roll. I've been changed since Jesus lifted me, singing glory, hallelujah, Jesus lifted me. I'm so glad Jesus lifted me. I'm so glad Jesus lifted me. I'm so glad Jesus lifted me, singing glory, hallelujah, Jesus lifted me. Praise God, I'm a member of the blood-washed band. I've been washed in the soul-cleansing blood of the Lamb. I was bound by chains of sin, then one day the Master came and made me a member of the blood-washed band. Sign me up as a member of the blood-washed band. Blood-washed band. Satan just cowers to think of the power he lost when the cross had its day. And gone are the mornings when fear without warning would
and again have its way. Now when Satan reminds me of things I regret, I bring up Calvary, lest he forgets. High on the mountain of sorrow and shame, grace signed by pardon as Christ took the blame. When I'm called to answer for my history, Calvary answers for me. I am now under that beautiful wonder of grace that erased all my past. And I feel the heartbeat of mercy inside me. And now I have found joy at last. I live in freedom that chains cannot bind, and I won't look back on what I've left behind. High on the mountain of sorrow and shame, grace signed my pardon as Christ took the blame. When I'm called to answer for my history, Calvary answers for me. Now when Satan reminds me of things I regret, I bring up Calvary, lest he forget. High on the mountain of sorrow and shame, grace signed my pardon as Christ took the blame. When I'm called to answer for my history, Calvary answers for me, for me. You came into the family through Jesus' precious blood. You tasted of his goodness and his love. He showered you with blessings. He's building you a home. But somehow on your journey, you're standing all alone. You've wandered far from homeland, down paths so dark and cold, in search of all the treasures you could hold.
Your freedom brought you bondage, rebellion brought you fear. But Jesus stands behind you, and homeland is so near. Come home, your Father really loves you. Come home, it's where you ought to be. For it's a place of peace and comfort, a shelter from the storm. Don't wait another moment. Come home. Come home. Remember how it used to be when fellowship was sweet. Those times well spent in worship at his feet. You know it doesn't really matter how long you've been away. Just let his Spirit cleanse you and be restored today. Today, come home. Your Father really loves you. Come home. It's where you ought to be. For it's a place of peace and comfort, a shelter from the storm. Don't wait another moment. Come home. For it's a place of peace and comfort, a shelter from the storm. Don't wait another moment, for he stands with arms wide open. Please don't wait another moment. Come home, my child. Come home. Down through the ages, many people have tried to stop the power of God's word. They've tried to control it and even destroy it, anything, so it would not be heard. But the word has survived, and it's very alive, and it still has the upper hand. Before we came along, and after we are all gone, God's word will stand. Oh, I've taken my stand with a book in my hand that stood the test of time. It's weathered the storm while scoffers roar, threatenings of every kind. the eternal survival of that old black Bible, its truth will never end. So whatever may come, when it's all said and done, God's word will stand. From beginning till now, it has not lost its power. It's still God's inerrant word. From cover to cover, it's still a bestseller of any book in the world. Written down on those pages are the answers for the nations and the truths to guide their paths. But whatever they decide, they will surely realize that God's word will stand. Oh, I've taken
taken my stand with a book in my hand that stood the test of time. It's weathered the storm while scoffers roar, threatenings of every kind. The eternal survival of that old black Bible, its truth will never end. So whatever may come, when it's all said and done, God's word will stand. Oh, I've taken my stand with a book in my hand that stood the test of time. It's weathered the storm while scoffers roar, threatenings of every kind. The eternal survival of the King James Bible, its truth will never end. So whatever may come, when it's all said and done, God's word will stand, forever stand. Sailing on a journey, one dark stormy night, the disciples on board the ship were filled with fear and fright. But Jesus surely showed them winds and waves obeyed his will. For he quickly calmed the tempest when he whispered, peace be still. He can say Peace be still. He can say Peace be still. When he says Peace be still. All the winds and seas obey. If there are storms In your soul, he is still in control. He can say Peace be still to your soul. Sailing on a journey over the sea of life. Often we're tossed about from the storms of sin and strife. But Jesus is the captain, he's the master of the sea. No matter what may happen, he can still speak peace to me. He can say peace be still. He can say Peace be still. when he says Peace be still. All the winds and seas obey. If there are storms in your soul, he is still in control. He can say Peace be still to your soul. And if there are storms In your soul, he is still in control. He can say Peace be still to your soul. A little rain may fall and the lightning strike. The waves may toss me to and fro. I'll walk across the valley, I'll climb up the mountain. They wear me out and take its toll. But by the grace of God, every step I trod, he is my joy in everything. That's the reason, that is why I always have a song to sing. I always have a song to sing, composed by Jesus Christ, my King of Kings. amazing grace. His grace plays the sweetest melody. Love's a tapping, making my heart beat. I can smile, smile after mile, no matter what this life may bring. He is my reason, he is why I always have a song to sing. Oh, Satan, he may come and try to steal away salvation song in me and you. Sometimes he may be subtle, other times full blast, and try to make us sing the blues. But we are overcome through the blood of Christ. What happiness his mercy brings. That's the reason, that is why we always have a song to sing. I always have a song to sing, composed by Jesus Christ, my King. Amazing grace. His grace plays the sweetest melody.
love's a tapping, making my heart beat. I can smile after mile, no matter what this life may bring. He is my reason, He is why I always have a song to sing. He is my reason, He is why I always have a song to sing. Alright, amen. Magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Amen. At sa mga nandun dyan sa Facebook ay magandang umaga. Ay magkasama tayo, amen. At thank you na tayo po ay patuloy sa ating programa. Ayan. So, ngayon ay pang 18 na. Oh, napakabilis ng panahon, mga kapatid. At ating batiin yung mga nandito na si Ma'am Flor from Japan. Wow. Amen. At si Brother Serto na pambira, panaginipan ko si Brother Serto na dumating na daw eh. Oo nga. Si Sister Joyce, si Sister Gina, si Jonas. Kumusta ka dyan, Brad? Amen. Oo. Ayan, okay, so ito pa lang yung nandito sa ating taga labas. Ayan, okay. Sige, patiin nyo yung mga ano nyo. Pumati muna kayo. Amen. Good morning po sa ating lahat. Sa aking kagrupo ng Stewards Group. Ayan. So, nakita ko dito, andyan na po sila Ma'am Joyce at sila Ma'am Myra. At yung iba hindi makita, Sir Jonas. Ayan, dyan po sila. Good morning, sir. At sa mga nanonood at dyan sa FB Live. Ayan, si Sir Juni nandyan na rin po sa FB Live natin. Good morning po sa ating lahat. Ayan. Amen. Good morning po sa ating lahat at maging sa aking kagrupo. Ang dyan pa lang ay si Ma'am Margie. At ginigising ko na rin yung mga iba para makapag-join sila. At napakaganda nga na ito yung magbigay sa atin ng encouragement lalo sa paglilingkod sa Panginoon. Good morning po at napakaganda na together with our family ay tayo po ay sama-samang makinig at mag-aral ng salita po ng Diyos. Good morning po. Yan si Brad Tom nandyan sa sa kila Brother Guido. Ayan, pampira. Ganda dyan sa inyo. Umugong. Ba't ganun, Mark? Okay. So dapat isa lang daw naka-open dyan para hindi nag-e-echo. Umuugong-ugong sa inyo. Oh. Yun si LG para ko. Dapat si LG hindi na nagano, isang live na lang dyan sa inyo. Kasi nag-uugong eh. Oo. Hindi maintindihan yung Yan, pwede na. Ayun. Kaya si LG, kailangan talaga tanggalin yan eh. Burahin eh. Oh. Yung audio na lang. Pwede mo nakasabi. Ayun. Malinaw na dyan. Dyan din si Sir Emilia. Kasama din natin from Saudi. Naimbag Rabim din na. Sir Emilia. Good morning sa lahat po. Oo. Sige, bro Tom, bumati ka ulit kasi kanina hindi maintindihan. Parang nasa loob ka ng kuweba eh. Radio check. Radio check. Kumusta po yung audio ko? Sir Mark? Okay na, malinaw na. Sige sir, good morning sa lahat. Sa kasamaan ko sa Lion of Judah.
Dito nga po ako sa Camp 7 at andito yung pamilya ng Dalisdis to include si Brother Noni. Katabi ko dito. Hindi ko lang kita kami lahat. Maaga naman po silang nagising at ready sila talaga sa ating devotion. So, good morning po. Good morning. Amen. Nandiyan ba sino ba yun pa? Si Ronald. Ronald ba yun? Yung, Roland. Si Roland. Nandun sa work sa Kabayan. Wala dyan. Yung sweetheart niyang nandito sa. Hindi, yung asawa ni... Yung asawa ni Julian? Wala sir, nasa work. Nasa work siya. Yes sir. Okay, sige, tuloy-tuloy na tayo. Alam niyo, napakaganda yung natin. Yung ating pinag-uusapan tungkol sa vision natin for this 2025. Alam niyo, pag sinabi nating vision ay yung na-visualize natin, yung na-feature natin, yung nailalarawan natin sa ating diwa, sa ating isip, or in other words, ay vision means the power of seeing ahead of you. The power of seeing ahead of you. Yung bang nakikita mo ahead sa'yo, pero hindi yung katulad ng parang nananaginip ka. Hindi ganon. Kundi bagamat may nakikita kang ahead of you, but hindi yan parang panaginip, kundi sabi ko sa inyo, vision is always comes from the revelation of the Word of God. Yan, nakabase yan sa salita ng Diyos. Mamaya explain ko yan sa inyo mamaya. Kaya mahalaga itong pinag-uusapan natin kasi marami tayong mga iniisip ahead of us, pero hindi naman nakabase sa Panginoon, sa salita ng Diyos. So, ano yun? Hindi rin konektado sa Panginoon. So, para saan yun? Di ba? It's a waste of time. It's a waste of work, or it's really a waste of thinking. So, wala ring halaga yun kung nag-iisip tayo ng mga bagay-bagay na hindi naman ito konektado sa Panginoon. Kaya marami tayong na-waste na panahon ng mga gawain kasi hindi naman tayo nag-iisip ng para sa Panginoon. So, kinakailangan mag-iisip tayo. Sige, Mark. Amen. Good morning po sa ating lahat. Ayan, napaganda po muli ang ating pinag-uusapan tuwing ating family devotion. It's all about family, na dapat makita natin na ang ating pamilya ay meron ba tayong vision para sa Panginoon. Kasi nakikita natin, ang nakikita lang natin minsan ay yung pangangailangan natin physically. Hindi natin nakikita yung blessing na paano tayo gagamitin sa gawain ng Panginoon. Kaya yun po ang napakahalaga nating pinag-usapan. Kaya magkaroon tayo ng vision na mula sa salita ng Diyos at mula sa mga naririnig natin dito. At gusto ko lang po ibahagi, lagi natin pinag-usapan dito yung vision na ating pinag-usapan sa Proverbs chapter 29 verse 18. Kaya ito yung pinaka main text natin na ginagamit. Kaya sabi nga ng Biblia, where there is no vision, the people perish. But
he that keepeth the law, happy is he. Kaya maganda ulit-ulitin eh. Kaya kanina ay niisip ko kagabi. Kaya anong sasabihin ko? Kaya nag-aral ako. Kaya ang nakita ko talaga dito ay mahirap talaga sa isang tao na wala kang vision. Sabi nga ni Pastor kanina, ito ay revelation ng Diyos, no, sa atin na mula sa salita ng Diyos. Kaya nakita ko, pinagdugtong-dugtong ko yung mga mensahe na ito. Ay tama nga na yung vision na ito ay ito yung comes from the mind of God, mula sa puso ng Panginoon. Kaya from the heart of God. Kaya inisip-isip ko talaga kung yung vision na ito ay sa salita ng Diyos. At galing pa ito, ang pinaka-source nito ay mula sa Panginoon, sa isip at sa puso ng Diyos. Kaya dito, nabasa natin ito sa Book of Proverbs na sinabi dito na pag wala kang vision, ay mapapahama ka. No? Ibig sabihin, ay talagang pag wala kang ginawa sa sarili mo, wala kang vision na ginawa sa buhay mo, ay talagang mapapahama ka, mapapariwara ka. Pero ang opposite niya is pag kinip mo ang salita ng pag kinip mo ang vision na ito ay masaya ka, no? Kinip mo yung law, kaya nandiyan na rin pinaliwanag din na anong ibig sabihin ng vision. Yan ay salita ng Diyos, no? Keep it the law and happy is he. Masaya ka, no? Masaya ang isang tao na may vision. Kasi ang tinutukoy dito, ang in-emphasize dito, vision ay ito yung guidance natin. At ito yung magda-direct sa atin. No? Ito yung gabay at ito yung magtuturo sa atin. Saan tayo patutungo? No? Isa lang man patutunguhan ng salita ng Diyos kundi sa Panginoon. Sa Kanya tayo lalapit, hindi sa kamunduhan. Kaya napakaganda talaga na makita natin na maging masunurin tayo sa salita ng Diyos. Kasi pag hindi tayo masunurin sa salita ng Diyos, paano ka magkakaroon ng vision? Di ba? Pag hindi ka sumusunod sa salita ng Diyos, hindi ka magawa ng tamang gagawin mo para sa Panginoon, sa pang-araw-araw. Kasi ako nga, sa totoo lang ay hindi naman tayo perfecto. Minsan hindi natin nasusunod ang sinasabi ng Diyos. No? Marami tayong hindi nasusunod. Ito na yung gabay. Meron na tayong salita ng Diyos, nababasa na natin, napapakinggan natin, pero ang dami pa rin nating hindi nasusunod. No? Kaya mahalaga na paulit-ulit nating naririnig. No? Kaya kasi wala namang natututo na hindi paulit-ulit eh. Diba? Kahit yung bata pag nagbabasa, hindi yan natututo, isang beses lang siya magbasa. Paulit ng paulit-ulit. Kaya ganun din tayo. Kaya siguraduhin natin na meron tayong tamang gabay, tamang direction. No? Walang iba kundi ang sa salita ng Diyos. Kaya ito yung vision natin. No? Ito yung puso at isip ng Diyos. Kaya kunin natin ito. Kaya magandang kunin natin sa pamilya. Kaya may family vision Kaya maganda na ito yung kunin ng pamilya na meron tayong guidance at meron tayong direction sa ating pamilya. Kaya sabi ko nga, may apply ko sa aking pamilya ito na kailangan paano kami mananatiling masaya sa paglilingkod sa Panginoon. Paano namin ito ikikip? Anong gagawin namin? Kaya kailangan namin ang salita ng Diyos. Kasi ito nga po ang gabay, ito yung magdadirect sa atin sa patungo sa Panginoon. Kaya tandaan po natin sa umagang ito, ang makikita natin dito na vision ay kailangan natin ng gabay. No? Kailangan natin ng direction sa buhay natin.
Kaya yun ang pilit ko na sinisikap ko sa aking pamilya na maging obedient kami sa salita ng Diyos. No, maging masunurin kami sa salita ng Diyos. Kasi ito na yung buhay na masaya. Amen. No? Wala nang ikakasayang buhay. No? Wala nang pwedeng ipagpalit dito na masayang pamumuhay sa mundong ito kundi ang maglingkod sa Panginoon. Kaya sabi ko, dapat sa tuwing pananambahan ay dapat laging present tayo. Huwag nating ipagpalit ang ating pananambahan. Kaya yun din ang challenge ko sa aking kapatid na yun ang struggle nila ngayon sa pagpunta sa simbahan. Kaya lagong nire-remind, huwag niyong kalimutan lagi. No? Pag mawala kayo sa salita ng Diyos, saan kayo pupunta? No? Kung magpapamilya ka, anong gabay ng pamilya mo? Saan kayo dadalhin ng pamilya mo? Kung ikaw ay magpapamilya, di ka na umaatin sa church, wala ka nang narinig na salita ng Diyos, anong napapakinggan mo? Di sa labas, kamunduhan. Kaya hindi maayos ang pamilya. No? Kaya kung wala kang salita ng Diyos, wala kang gabay, walang magdadirect sa'yo, walang magtuturo sa'yo, o sino magtuturo sa'yo kundi ang kamunduhan? Kaya sabi ko, kaya ayusin nyo. No? Kung plano kayo na ganyan kayo patutungo, sabi ko, ayusin ninyo ang relasyon ninyo sa Panginoon. At yung church attendance ninyo, napakahalaga yun. Kaya walang tayong ibang gabay. Hindi ang trabaho ng mundong ito, kundi sa salita ng Diyos. Kasi pag mawala ka dito, wala ka ng guidance, wala ka ng salita ng Diyos, anong meron sa'yo? Di ba? Di kamunduhan. Kaya sikapin natin na dito tayo mananatili, no, sa salita ng Diyos. Kaya sabi nga dyan, pag kinip mo yung vision, no, pag kinip mo yung but he that keepeth the law, happy is he. Masaya ka na naglilingkod sa Panginoon. Masaya ka nakipag-fellowship sa mga kapatiran dito sa simbahan. So yun ang resulta pag tayo nananatili. Pag umalis ka, iba na yung ka-fellowship mo, kamunduhan na. Kaya yun ang kailangan din ng ating pamilya. Kaya ganun din sa akin. Kaya thank you po, Pastor, sa inyong mga mensahe at laging nagre-remind po sa aking pamilya mismo at sa mga kamag-anakan ko ay nire-remind ko sila patungkol dito. Thank you, sir. Amen, amen. All right. So napakalaga yan yung ating pinag-uusapan tungkol sa vision natin. Oo. Kasama din natin si Myla. Yan. Saka sila Brother Rolly. Mary Joy nandito dito eh. Si Isabel. Si Brother Gilbert, si Brother Bore, si Brother Juni. Yan, kararating niya sa Australia. Si Brother Toto. Kumusta ka dyan, Brad? Si Sir Ariel. Yan. Philip, kumusta ka na? Si Akel, kasama din natin. Si Karil. Sister J, sa Pangasinan. Si Brother Gary. Yan, kumusta ka dyan, Brad? Sister Heidi. Yan, baka meron pa kung hindi, ano yan. Tuloy-tuloy lang tayo. Alam nyo, napakaganda tong natin, pinag-uusapan natin talaga. Oo. Kaya sana, hindi lang sana, dapat seryosohin natin itong mga bagay na ito kasi importante ito eh. Isipin nyo kung wala tayong naririnig, naggagabay na salita ng Diyos, ano naman ang gabay natin, di ba? Oo, yun ang napakadelikado. Kaya mahalaga na merong guidance, katulad kahapon, itong mga nagkakabite. O naglagay ako ng tansi, o yan ang guide ninyo. O nagkabite si Erwin. Aba, lagpas doon sa sabi ko, hindi. Baguhin mo yan, tanggalin mo yung kabite mo. Kaya nga meron tayong tansi, iyon ang susundan. O kapag hindi mo sinundan yung tansi, baluktot ka. Oo. Kasi baluktot ng buhay mo. 'Di ba? Sabi ng Biblia, merong plumb line. 'Di ba?
The plumb line it will tell us who you are. Ikaw ba ay baluktot or hindi? Oh. Anong plumb line natin sa ating buhay? Word of God. Oh, ito yung plumb line natin. Di ba? Kasi minsan may tingin tayo na matuwid. Pero anong sabi ng Biblia? Sa tingin mo matuwid, but it's a way of death. There seemeth right unto a man, but it's ways of death. Yung pala, papuntang bangin yun. Oo. Kaya mahalaga itong pinag-uusapan natin. Mahalaga yon. Sige, Brother Edgar. Okay, so napakaganda po yung napakinggan po natin at mga Nasaan sila? mahalagang bagay, lalong-lalo na sa ating tinatalakay ngayon. It's all about vision. Na kung saan ay bigyan natin ng halaga. Sabi ng ating pastor ay ito yung magiging guide po natin sa ating paglilingkod sa Panginoon. Dahil pag wala tayong guide, anong susundan natin? Dalawang direction lang naman God's direction o ang direction ng kamunduhan. Yan po yung pwedeng tatahakin po natin. At alam naman natin na pag mundo ang sinunod natin ay walang kasiguraduhan yan. Pero pag ang Biblia ang sinunod natin o ang salita ng Diyos ay dadalhin tayo sa maayos na kalagayan. So yan po yung kahalagahan yan. Kaya mga kapwa kong magulang, tatay, nanay, napakalaga po yung rules po natin. Yung tungkulin ng bawat isa dahil pag walang maggagabay din sa ating mga anak, anong aasahan po natin na direction ang tatahakin nila? Dahil naoobserbahan natin at alam natin, napakalakas yung hatak ng kamunduhan. Di ba? Malingat ka lang ng konti, hindi mo na bantayan yung ating mga anak ay hindi mo alam yung activities ng kanilang buhay. Kahit kasama natin, pag hindi natin nabantayan, kunting liko lang yan, kunting pindot lang yan, ay makikita mo, iba na ang direction ng utak ng ating mga anak. Kaya huwag nating pahintulutan na mundo ang mag-direct sa kanila. Kaya nga itong programa natin ay napakahalaga. Let me just add itong verse dito sa Biblia. Maliban sa ating text na kung saan sabi ng Biblia, where there is no vision, the people perish. Alam niyo ba na pag ang magulang, maging yung ating pastor, pag walang magandang vision yung ating pastor sa simbahan, walang patutunguhan. Diba? Pero pasalamat tayo, meron tayong pastor na napakalaki ang vision para sa ating simbahan. Let me just add this tong talatang ito sa Biblia and Ephesians. Dahil palagi, familiar verse from the Bible, sabi diyan, husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and give himself for it. At kunin ko lang itong talatang ito, itong sabi rito, even as Christ also loved the church. So kabilang po tayo doon. Kung kayo ay naniniwala na ang simbahan po natin ay simbahan ng Panginoon, ay tayo po yung kabilang nito, yung sinasabihan ng Panginoon na Christ also loved the church. Mahal tayo ng Panginoon kaya huwag naman natin lalaruin yung simbahan ng Diyos. Kaya napahalaga yung ating tinatalakay At makikita natin yung pagmamahal ng Diyos through our church. Kaya nga bawat miyembro, bawat pamilya po natin ay napakahalaga rin na mahalin po natin din ang ginagawa natin para sa Panginoon. Dahil ibinigay niyang Panginoon yung kanyang buhay, yung kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Sabi nga rito, and gave Himself for it. So makita natin kung ibinigay ng Diyos yung kanyang buhay, dahil inilalarawan yan yung kanyang pagkamatay sa cross ng Kalbaryo. The death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ, ay yan ay inilalarawan yung kanyang pagmamahal sa atin. Kaya nga sabi nga rito, He gave Himself for it.
So a strong family foundation built on love and unity. Ay napakalaga po yung pagmamahalan sa bawat miyembro ng pamilya. At for example sa ating church family, dahil madalas naririnig po natin sa ating mahal na pastor, ay isang pamilya tayo sa simbahan, hindi tayo kanya-kanya. Dahil ang katawan ni Kristo ay hindi hati-hati. Yun. Amen. Isa tayong pamilya. Kayong makita nyo ang ating pastor ay hindi siya wala siyang kinikilingan sa pamilya po natin. Sabi nga niya ay bahagi kayo ng aking pamilya. Amen. Maliban sa kanyang pamilya ay lahat po tayo ay miyembro ng pamilya ng Panginoon sa ating simbahan. So yun po yung kagandahan. So let me just add yung definition ng vision dahil napakalaga po to. Maliban sa it is a revealed word of God, the mind and heart of God. Kailangan unawain po natin na ito yung kaisipan ng Diyos sa ating simbahan. Amen. Kaya nga ito yung gustong makuha natin. Gusto ng Diyos na makuha po natin through our pastor. At napakaganda na maunawaan po natin na it is a direct encounters with God. Dahil hindi na tayo paligoy-ligoy dito. Ito ay direktang kaisipan ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga pag hindi natin sinunod, anong susundin natin na kaisipan? Di ba? Kailan na magsagap pa tayo ng kaisipan ng kung sino-sino. Napakaganda yung kaisipan ng Diyos. We have the Bible. The Holy Word of God. Ito yung guide po natin. At alam niyo ba, ang naidudulot niyan, it provides insight into God's will. So makikita natin yung plano ng Diyos, yung will ng Diyos sa ating buhay. For our future events and spiritual truths. Diba, napakaganda na malaman natin yung katotohanan at maunawaan po natin yung plano, the future plan ng Diyos sa ating buhay. Kaysa naman naghuhula-hula pa tayo yung ating gagawin sa ating buhay, sa ating pamilya. Inire-reveal nga na ng Diyos sa bawat isa sa atin. And vision is revealing God's plan and warning for His people. At alam niyo ba na winawarningan niya? Madalas naririnig natin sa ating pastor. Di ba? Nagbibigay siya. hindi naman niya kaisipan yan. That is, came from the vision of God. Na binibigyan tayo ng guidance, binibigyan tayo ng magandang plano para sa ating pamilya, pero nagbibigay din ng warning para sa bawat isa sa atin. Kaya napakaganda, maunawaan po natin. It means to understand of God's character and His purpose and His ministries with the church. Di ba napakaganda na maunawaan po natin yung plano, yung ministeryo ng Diyos sa ating simbahan. Dahil pag wala tayong kaisipan na ganyan, anong direction, anong plano ang susundin po natin? Sabi nga ng ating ito yung pinaka-plumb line natin para yung direction natin hindi liko-liko. Once in our lifetime, naging liko-liko na yung buhay natin. Susundan pa natin ng kalikuan. Hindi anong mangyayari? So napakaganda na sundan po natin yung pamamaraan ng Diyos, yung plano ng Diyos, yung guidance at yung purpose ng Panginoon sa ating buhay. It's also convey important spiritual truth. Alam niyo ba yung katotohanan? Sabi ng Biblia, it will set us always true. It will set us free. Sabi ng Biblia, yun ang magpapalaya sa atin yung mga bagay-bagay dahil maraming pumapasok din sa ating kaisipan na hindi tama. Minsan marami tayong kaisipan na hindi katotohanan. Pero ang Biblia nagsasabi, nagtuturo sa atin ng tamang direction, katotohanan sa ating buhay. At ito yung guidance ng Diyos sa ating buhay. At ini-emphasize the importance of seeking God's will and living in accordance with His plan. Yun na nyo, pag walang guidance, gabay ng Diyos sa ating buhay, wala yung church. Walang naggagabay sa atin kung ano-ano ang naiisip natin na pamamaraan. Kaya makita nyo, minsan kadalasan ay huli na. Kailan tayo magsisik ng guidance ng simbahan, ng church?
mula sa ating pastor. Pag nasa kalagayan na tayo, nasa distraction na tayo, kaya napakaganda na habang hindi pa dumarating yung mga distraction sa ating buhay, at kailangan hindi darating yan pag meron tayong maayos na gabay, guidance mula sa salita ng Diyos. Okay? So napakaganda po na ito yung magbibigay sa atin ng tamang guide sa ating buhay. Dahil marami rin nagtuturo ng ibang gabay. Tandaan po natin, pag nalingat tayo, kaya hindi natin tinumbok yung tamang gabay sa ating buhay, ay baka ibang guidance ang maririnig po natin, masusundan natin. So it centers on the importance of nurturing loving relationship within the family. Dahil ito ay mahalaga, sabi nga ng Biblia. Ano yung bilin niya sa pamilya? Husbands, love your wives. Kagaya ng pagmamahal ng Diyos sa kanyang simbahan. So, the same thing mula sa wives at maging sa ating mga anak. Hindi pwedeng yung husband lang ang nagmamahal. Both husband and wife. Hanggang sa mga anak. Dahil kailangan po natin, there always unity. Kailangan may unity sa bawat pamilya. Hindi yung isa lang. Dahil unang-una ang Diyos ay tinuturuan tayo na mahalin ang Diyos, mahalin natin ang ating pamilya, mahalin natin ang simbahan ng buong puso natin. Hindi ayaw ng Diyos ng may kaagaw . Dahil sabi ng Biblia ay hindi maganda dahil nagsiselos ang Diyos pag meron ibang iniibig tayo. Okay? So, ano ang ini-emphasize yan? Ini-emphasize yung important ng selfless love, forgiveness, and active listening. So, napakalaga po yung pakikinig po natin ng salita ng Diyos. Makita mo yung miyembro ng pamilya mo na nakikinig din. May bahagi sa gawain ng Panginoon. Di ba napakaganda na buong pamilya naglilingkod sa Panginoon? Kaya meron tayong ganitong programa para lalo nating i-encourage ang miyembro ng ating pamilya. Amen. Meron tayong family devotion. Kagaya nito ngayon, ay napakaganda na ito yung paglaanan natin ng panahon. Maliban sa iba, bigyan natin ng mataas at paggalang. Dahil ito ay isang pinakamataas na tungkulin po natin bilang isang tao. Bilang isang anak ng Diyos, bilang isang membro ng pamilya o kaya simbahan ng Diyos. Membro ka ng pamilya ng Diyos, hindi mo naman pinapahalagan yung plano ng Diyos sa ating buhay. Paano natin malalaman? Hindi tayo nakikinig. Kaya makinig po tayo. At napakaganda na ito yung magiging pundasyon ng ating pamilya. Sabi nga rito, a strong family foundation built on love and unity will withstand any challenges sa ating buhay. Kaya pag meron tayong ganitong prinsipyo, meron tayong vision, we have the mind of God, we have the heart of God, ako'y naniniwala. Ano man darating na challenges, pagsubok sa atin mo, kayang-kaya naging malampasan. So let's keep up, mga kapwa ko tatay, mga fathers, mothers, miyembro ng ating pamilya, ay sama-sama tayo na gampanan yung vision ng Diyos sa ating buhay. Good morning and God bless po. Amen, amen. Totoo yan. Kaya napakaganda na meron tayong naririnig lagi na salita ng Diyos. Lalo na pag mga ganitong oras, para hindi kung sino-sino ang pinapakinggan ninyo. Dahil pagka kung sino-sino, ibang matatanggap ninyo, ibang gabay na matatanggap ninyo, ibang direksyon nyo, siyempre. Isang araw, baka iba na yung, katulad ng pakinggan nyo na may ito. Katulad yung isang natin nung araw, kasama natin dito sa simbahan, pero ano na kayo ng paniniwala? O hindi na raw totoo si Jesus Christ. O hindi na raw totoo ang Biblia. Hindi raw totoo ang kaligtasan. O, akalain mo yan? O, isipin nyo yan mga kapatid.
kung gaano katinding kalokohan yan. Masasabi ko yan na hindi yan na basta nangyari, kundi nagsimula yan sa nakikinig-kinig ng mga kung ano-ano, kung sino-sino, hanggang sa makita mo isang araw, wala na. Iba na. Kaya pinakamahalaga talaga yung meron tayong pinapakinggan na siguradong dapat pakinggan. Hindi yung hindi yung kung sino-sino pakikinggan natin tapos kokontrahin natin yung katuruan natin dito. Kokontrahin mo pa yung Biblia, wala ka pa, nandyan na yan eh. 'Di ba? Wala pa tayo eh. Ay nako. Nakakalungkot lang talaga. Kaya napaka tapos ipagpipilitan mo na tama yung sayo. Mali, mga kapatid. Hindi. Ikaw ang may tama pag ganon. Kaya siguraduhin natin. Pasalamat nga tayo, tutulang, na meron tayong simbahan na alas 5 pa lang ng umaga, hindi na tayo magkanda ugaga at na alas 4 pa lang, alas 3 pa lang, gising na tayo. Tapos inaabang-abangan na natin yung salita ng Diyos. Kaya pinakamaganda sana, kahit hindi pupunta, kahit hindi namin kayo pupuntahan sa mismong bahay ninyo, katulad yan, si Brad Tom, sabi ko, Brad, punta mo yung bahay nila, Brad Guido. Dapat magigising din kayo. Paano kung hindi namin kayo pupuntahan? Hindi na kayo babangon, hindi na kayo gigising. Anong ibig sabihin niyan? Tinatamad kayo. Di ba? Kanina nga sana talagang pupunta pa rin ako sa village eh. Pero ano ba ngayon? Sa susunod na lang na Sabado. Doon naman ako kila Brother Rolly pupunta. Kaya itong mga kasama ko, sabi ko dapat maghanap din kayo ng pupuntahan ninyo. So siguro wala silang nahanap. Maluwang naman ang area natin eh. Kasi sabi ko kila Brad Dam, nag-uusap kami nung nakarang Brad, talagang kinakailangan talagang tiyagaan natin yung mga kasama natin na puntahan talaga. Halughugin kayo dyan ng alas 5 ng umaga para makapakinig na kayo para bago kayo pumasok sa trabaho, meron na kayong natanggap na salita ng Diyos. Kung wala ka, sige nga, anong gabay mo? Pupunta ng work. Anong gabay mo? Pupunta ng school. Sarili mo? Wala. Mag-i-emotion ka lang dyan. You will be guided by your emotion. Most of the time, we are guided by our emotion. Di ba? Ginagabayan tayo ng worldly. Sige nga, may kinabukasan ka ba dyan na maganda? Kaya dapat kasi mga tatay, panahon na para gumising kayo, gisingin nyo yung mga anak ninyo, alas 5 na, from Monday to Saturday, makinig tayo. Kasi araw-araw na may devotion tayo. Huwag tayong tamad kasi pag tamad ka, walang blessing ang Diyos. Puro problema ang natin, aabutin natin. Sinasabi ko sa inyo. Sige, Brad Tom. Ayan, once again, good morning, sir. That's about isa. Dito sa akin, sa amin sa Camp 7 ay pinamumunuhan ng 4 na tatay. So 4 na pamilya po yung nandito. Amen. Si Brother Guido, andyan si Brother Noni, si Brother Tommy, at saka si Brother Ronald. Though si Brother Ronald ay nasa trabaho, kaya wala siya ngayon. At maliban sa Proverbs 29:18 na ginagamit natin with regard to vision, let me read Hebrews chapter 12 verse 2. It says here, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. So the author, Jesus is the author of our faith, meaning siya yung pioneer ng pananampalataya natin. Siya din yung finisher ng faith natin. He has finished it for us. He has completed it for us. Ano ang reason for us to be secured
Ano po? Amen. And so, para hindi po ako magtagal, let us fix our eyes on Jesus for us to have a clear vision. For us to have a clear vision. And as we fix our eyes on Jesus, since we do not see God, kailangan talaga natin ng salita ng Diyos. And so for this place, sa kinaroroonan ko, we conduct a weekly Bible study. At so far naman ay kakatulad ng mga bago dito. Makita natin na even their church attendance ay nagiging na-appreciate na nila, naunawa na nila. Kaya at least lagi na rin sila sa church. Pag may Bible study, nandito sila. And so, this is a new setting. This is a new program wherein pagdating ko kanina, naka-prepare na sila. Iman, nakabukas na yung mga ilaw at pati itong mga upuan. Kaya, wow, amen. Again, baka nakahanda na rin yung kape mo dyan. Upo daw, sir. Hindi, parang gusto namin pumunta dyan, umabol dyan. Invited daw kayo, sir. Amen. Maganda po na wag natin walain yung, as I said, let's fix our eyes on the Lord Jesus Christ for us to have a very clear as crystal na vision sa ating buhay. So, may God bless yung pamilya ng apat na katulad ng binanggit ko na nandito at magpatuloy sila. We are much willing as their leader sa Judah, we are much willing to offer our services provided ay hindi sila hesitant para nawa ituloy-tuloy ang ating sabay na paglago natin sa pananampalataya natin. Thank you po. Amen, amen. Alam niyo, totoo yan. Sige, at konti na lang yung oras natin. Thank you, Brad Dom. Thank you. At mag-virtual na lang tayo mamaya sa kape ninyo. Kaya lang din namin malalasahan yung kape ninyo. Pambira. Nasa si Brad Gido? Nasa, hindi ko nakikita eh. Sa likod. Ayun. Ayun. Oo, Brad Gido. Pambira, sa susunod ako pupunta sa inyo ha. Oo, sa babadihan ko yan si Brad Tom. Oo. Sige, nasa si Julian. Ayun, si Julian. Iwan ka ng asawa mo ha. Pambira. Sabi mo sa kanya, pag Sabado ay dapat magjo-join siya. O, sabi ko kay Ronald. Sabi ko, alagaan mo si Julia kasi inalagaan ng simbahan yan tapos hindi mo alagaan. Yan sabi ko sa kanya. So anyways, thank you na tayo nagsasama-sama muli ngayong umaga na ito. Alam nyo, marami din nagsasama-sama ngayong umaga. Pero kanino sila nagsasama-sama? Hindi naman sa Panginoon. So that's useless. Diba? Pero tayo, kahit na gumising tayo ng ganitong oras, Diyos ang kasakasama natin ngayong umaga. So hindi sayang ito. Oo, hindi sayang. Alam ko, katulad ni Sister Emilia, anong oras na kayo dyan, Sister Emilia? Anong oras na sa'yo? Nagawa 1 AM po. Oh, isipin nyo ito, alauna na madaling araw. Ay malupit ito. Pero tingnan mo naman si Sister Emilia. Parang 18 years old lang lagi. Kasi iba, nakikita ko yung mga post niya, kumakanta siya, nagsusolo siya. Oh. Tama kasi masaya siya sa Panginoon eh. Oh. Now, ngayong umaga ay sandali lang itong nais kong iparating sa inyo ngayong umaga. Buksan natin yung mga Bibles natin dito tayo sa Acts chapter number babasahin ko lang ito para maunawaan niyo yung istorya, no? Acts 26. Ito yung pangyayari na itong si Apostol Pablo ay humarap siya kay King Agrippa. At sabi ng Biblia dito, nung humarap siya, kasi hinuhuli siya, kinakasuhan siya sa kanyang ginagawa sa Panginoon. Pero tingnan niyo yung pahayag niya. Ang ganda na ito. Simulan ko lang sa verse number 12. Sandali lang naman ito. Okay, so maging kayo mga nandito.
Sabi ng Bible, whereupon as I went to Damascus, kinikwento niya kung paano siya tinawag ng Panginoon. Na-meet, paano siya nagtagpo ng Panginoon with authority and commission from the chief priest. May commission din siya. At midday, tanghali, O King, I saw in the way a light from heaven, above the brightness of the sun, shining round about me and them which journeyed with me. Excuse me. And when we were all fallen to the earth, I heard a voice speaking unto me, and saying in the Hebrew tongue, Saul, Saul, why persecutest thou me? It is hard for thee to kick against the pricks. And I said, Who art thou, Lord? And he said, I am Jesus, whom thou persecutest, but arise and stand upon thy feet, for I have appeared unto thee for this purpose. Now, tinan nyo ha, tandaan nyo yung word na purpose. To make thee a minister and a witness both of these things which thou hast seen, and of those things in the which I will appear unto thee, delivering thee from the people and from the Gentiles, unto me, or unto whom now I send thee, to open their eyes, and to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins, and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Then look at verse number 19. Tignan nyo ito. Kasi pag-uusapan natin ngayong umaga, few minutes, dalawang vision. Sabi ng Bible dito, whereupon, O King Agrippa, I was not disobedient unto the heavenly vision. Now, dalawa lamang ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Heavenly vision and worldly vision. So what vision do we have right now? Is it heavenly vision or worldly vision? Now, tuloy ko lang. Sabi ng Biblia, but shewed first unto them of Damascus, and at Jerusalem, and throughout all the coast of Judea, and to them and then to the Gentiles, that they should repent and turn to God and do works meet for repentance. For these causes, the Jews caught me in the temple. Yan. So, nung tumugon si Paul sa heavenly vision na ibinigay ng Panginoon sa kanya, ay doon na siya gustong patayin din. Kaya sabi niya, hinuhuli na ako and went about to kill me. Halos patayin ako, sabi niya. Having therefore obtained help of God, pero tinulungan ako ng Panginoon, sabi niya, and I continue unto this day, at nagpapatuloy hanggang ngayon, witnessing both to small and great, saying none other things that those which the prophets and Moses did say should come, that Christ should suffer, and that he should be the first that should rise from the dead, and should shew light unto the people, and to the Gentiles. Now again, I just want to, we're going to talk about two kinds of vision this morning, about first, the heavenly vision, and second is a worldly vision. Now, kanina sinabi ko na sa inyo, pag sinabi nating vision, yung na-visualize mo, yung napipicture mo, na-feature mo, yung naglalarawan sa isip mo o sa diwa mo, or how do you see you are heading? Yung you have the power of seeing ahead of you. That's the word vision means. Yung nandito ka pa lamang pero nakikita mo yung mga bagay-bagay na hindi mo pa naaabot, hindi mo pa nararating, but you can see now. But that's what you are heading right now. Yan yung direction mo, yan yung puntahan mo.
Yan yung tinutumbok mo. Pero wala ka pa man doon, pero nakikita mo na. Bakit? Bakit na-visualize mo? Bakit na napipicture mo? Because you have the foundation. And what is our foundation? The Word of God. Di ba? Hindi naman yung parang kasi pag may nakikita ka na parang ano lang, parang wala ka namang bata yan, panaginip lang yon. Oo. Bagamat may word din yan na sinasabi dyan na binibigay ko pag i-check mo yung salitang vision, dream, ganon, parang dream, panaginip. Pero iba kasi yung sinasabi natin na vision natin, ito, nakabase lagi sa salita ng Diyos. Tingnan nyo dito sa binasa ko sa inyo. Tingnan nyo dito yung vision ni Paul na ipinakita sa kanya ng Diyos, na kinikwento niya dito, yung tagpo niya sa Panginoon ay merong purpose. Merong layunin, may purpose. What's the purpose? Sabi ng Biblia dito ay, tingnan nyo, ano sabi ng Bible dito? Delivering thee from the people and from the Gentiles, unto whom I send. Now I send thee. So, the very purpose of the heavenly vision that God brought to Apostle Paul is in verse number 18. Yan yung nilalaman, yan yung nakapaloob niyan. Di ba? Yan yung nakapaloob niya. Anong nakapaloob niyan? To open their eyes, to turn from the darkness or from darkness to light, and from the power of Satan unto God. So, ang layunin yung heavenly vision na binigay, dinala ng Diyos kay Paul ay upang ang mga tao ay dalhin sila, yan man ay mga Hudyo o mga Hintil, ay upang buksan yung kanilang mata mula sa kadiliman sa kaliwanagan, mula sa dyablo sa Panginoon. So, any vision that we have right now, today, akala nyo, nandito na tayo sa 2025 na taon. O anumang vision nyo ngayon, dapat ito lagi ang nakapaloob niyan. O, yan lagi ang niluloob niyan. Yan lagi ang nilalaman dapat niyan. O, because that's the very purpose. O, alam mo, kamakailan lang, kausap po ito sila Minchin, sila Karil. O sabi ko, kung ako sa inyo, I would not encourage you to magtrabaho kayo, mga muhang kayo, kasi may mga amo kayo eh. Pwede ka naman magtrabaho at your own. O bakit? Kasi sabi ko, ang ganda nito, hawak mo yung oras mo at nakakapag-area ka pa, nakakapunta ka sa area, nakakapag-soul-winning ka, nakaka-invite ka, nakakapag-Bible study ka, nakakapag-ano ka. Bakit? Kasi wala kang boss eh. O pag sinabi ng boss mo, o ganito gagawin mo, wala ka na magagawa, kontrolado ka na. O samantalang kayo, nandito kayo. O ang kagandahan niyan, pag nagtatrabaho ka na and you're the boss, pero nakakapag-soul winning ka pa. O hindi sa gabal. O hindi sa gabal. Nakakabuelo ka pa rin na ikaw ay gamitin ng Panginoon. Kasi tingnan nyo, ang ganda-ganda na tayo, pinakamagandang involvement mga kapatid, pakinggan nyo to. You're always involved in heavenly vision. Oo, sasabihin ko sa inyo, ito, basahin natin ha. Let's go to 1 Corinthians 15:40. Sabi dito, there are also celestial bodies. Anong ibig sabihin ng celestial? Celestial means spiritual. It means heavenly. Meaning makalangit. Yan ang ibig sabihin niyan. Pero sabi ng Biblia, but the glory of the celestial, ulitin ko lang, there are also celestial bodies and bodies terrestrial. Terrestrial. But the glory of the celestial is one, and the glory of the terrestrial is another. Ano naman ang ibig sabihin ng terrestrial? Terrestrial it means worldly, earthly,
temporal. And then, ito, basahin natin yung 2 Corinthians 5:1 para makita nyo yung pagkakaiba lang. Kaya ko binabasa itong mga talatang ito. Verse number 1, 2 Corinthians 5:1. Sabi ng Bible dito, for we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved. Tandaan nyo anong ibig sabihin ng earthly? Terrestrial. Anong ibig sabihin ng terrestrial? Worldly. Earthly. So what will happen? Sabi ng Biblia, it will dissolve. Mawawala yan. Our terrestrial body, our earthly body, which most of the time, we are focusing on. Tignan nyo na maigi mga kapatid, saan tayo masyadong nakafocus araw-araw? Sa ating terrestrial body. Our earthly body, na wala na tayong malang nagagawa para sa celestial body natin. Diba? Ibig kong sabihin mga kapatid, tanggapin man natin hindi, most of the time, we're focusing on temporal vision. Di ba nakafocus lang tayo masyado sa ating earthly? Which sabi ng Biblia, isang araw madidissolve yan. Mawawala yan. Kaya nga sabi ng Bible dito, that tabernacle were dissolved. But sabi ng Biblia, we have a building of God, an house not made with hands, that is eternal in heavens. Di ba? Alam niyo ba na meron tayong katawan balang araw na kailanman hindi yan kayang i-dissolve, lusawin ng anumang bagay sa mundong ito because that's not eternal, that's not temporal. That is eternal. Dapat makita natin ito na tayo ay hindi tayo binubuo lamang ng temporal na bagay, kundi binubuo din tayo ng dalawa yan physical, spiritual. Physical, spiritual. Body, soul. Di ba? Body is terrestrial, earthly. It will dissolve. Na masyado tayong nakafocus. Pero hindi man lang natin naiisip yung ating soul, yung ating spiritual being. Ngayon, kung meron tayong vision para sa katawan natin, which temporal, dapat meron din tayong vision para sa kaluluwa natin, which eternal. Physical is earthly, but our soul is heavenly. Diba? But most of the time, we're focusing on our temporal being, which sabi nga ni Paul, madidissolve yan. Samantalang mga kapatid, hindi naman itong katawan natin, hindi naman ito dapat sagabal sa ating heavenly vision. Because that must be, mga kapatid, our instrument to focus on what is heavenly. Tatagalugin ko. Dapat itong katawan natin, hindi dapat nagiging instrumento ito, nagiging sagabal sa ating vision na tinatawag na heavenly vision. Kundi dapat ito ang number 1 na instrumento para tayo ay nakafocus sa heavenly vision natin. Kaya nga tinan nyo, ano ang hindi mawawala sa ating heavenly vision? Ito, to open their eyes, to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God. That they may have received forgiveness of sins. Ibig sabihin, ganito, sa ibang pananalita, sa ating makalangit na gawain, maging sa taong 2025 muli, ay dapat hindi nawawala yung soul winning natin. Mag-involve kayo sa soul winning, mag-involve kayo sa visitation, pagdadala ng bisita, magsundo kayo, mag-disciple tayo, bigyan natin yung tithes and offerings natin, ibigyan natin yung commitment natin, at lahat ng church activities natin, let's get involved
Because those activities are heavenly activities. Di ba? O katulad yan, mga kapatid, nag-i-involve ba kayo sa soul winning? Katulad ngayon Sabado. Sige nga. O, saan na naman kayo nakafocus? Material lamang, earthly, worldly. O, di ba? O, katulad yan, kayo mga nakikinig ngayon, sino naman kayo ngayon mag-i-involve sa soul winning? O, sinong mag-visit ngayon? Sinong may mga prospect ngayon na bisita? Dadalin bukas. Sinong magsusundo bukas? Sinong involved sa sunduan? O, sinong involved sa soul winning bukas ng tanghali? O, and then pagkatapos ng mag-soul winning lesson kayo, pagkatapos ng soul winning lesson sa grupo nyo, lalabas kayo sa area nyo, and then you go soul winning. So, anong klaseng activities yun? Yung mga yun, heavenly activities. Ngayon, ang tanong ko ngayon sa inyo mga kapatid, very simple. Ano ngayon? Saan kayo ngayon? Anong klaseng vision meron kayo ngayon? Pangalawa, saang vision kayo ngayon involved? Diba? Is it worldly vision or heavenly vision? Oh, tinan nyo ito ha. Sino ang nagbigay ng heavenly vision? Kay Paul, Jesus. Kaya sabi ni Kristo, I was not disobedient unto the heavenly vision. I was not disobedient unto the heavenly vision. Ano sabi niya? Oh, Hari, King Agrippa, ayokong maging disobedient, sumuway sa heavenly vision. Bakit? Bigay ng Diyos ito. Kaya makita nyo, si Apostol Pablo, namatay siya na involved sa heavenly vision. Anong sabi ni Paul? I have fought a good fight. I have kept the faith. I have finished my course. Now, I am now ready to be offered. O, di ba? O, mga kapatid, saan kayo ngayon involved araw-araw? Worldly or heavenly? That's very simple. O, tapos na tayo. Di ba? Saan kayo ngayon involved? Sa nalulusaw na gawain o sa hindi nalulusaw na gawain? Sige nga. Very simple mga kapatid. But most of us, saan tayo involved? Malulusaw. O tinan nyo ngayon yung yung mga ang yayaman. Merong $20 million ang mansion doon sa LA. Sa isang iglap na lusaw. O, iyak-iyak sila ngayon. Lusaw-lusaw yung mga nila. Pero alam nyo ba, pag kayo ay merong heavenly vision at involved kayo sa heavenly activities, mga kapatid, which the activities of our church, saan kayo ngayon involved? Mag-i-involve kayo ngayon sa kayamanan na hindi kayang lusawin ng apoy na lumusaw sa mga $million na mansion na mga mayayaman doon sa Palisades, LA. O, di ba? O, isang araw meron din akong mansion. Pero hindi yun worth $20 million. Hindi yung worth $100 million. That is, pag sama-samahin mo ng yaman ng mundo, mas matindi pa yung ating mansion sa langit. Come on, amen, mga kapatid. Oh, I have a mansion in heaven. I have a mansion in heaven. I'm going to walk in the streets of gold one day. Oh, kaya ako hindi ako interesado doon sa mga palaki-laki pa ng bahay. Hindi na. Gusto ko lang palakihin itong bahay-sambahan ng Diyos para paglagyan tayo ng maraming mga kaluluwa. Oh, sapagkat ang pagyayamanin natin, mga kapatid, ay walang iba kundi heavenly vision. Oh, kayo mga nakikinig, mag-comment kayo. Kung may kayo, naintindihan kayo sa pinag-uusapan natin. Oh, diyan lang kayo. Hindi ko alam kung nakapikit kayo, hindi. Maganda yung nagko-comment din kayo. Huwag lang kayo makinig para palatandaan din kahit papano. Tayo ay nag-uusap. Hindi lang kami na nandito. Kasi yabang pinili nyo na nandiyan kayo. O, di ba? O, ngayon, tanong ko sa lahat. Saan kayo involved? Worldly vision or heavenly vision?
Sa inyo yan. Nalulusaw, hindi nalulusaw. Temporal, eternal. Worldly, spiritual. Ayan. Okay. So, that's all for this morning. At huwag nating kakalimutan, ngayong Sabado, mag-involve tayo sa heavenly vision. Mag-involve tayo sa spiritual, not worldly lamang. Oo. Kaya mag-involve tayo. Sumama kayo sa soul winning, sumama kayo sa visitation, sumama kayo sa pagsusundo bukas. At let's get involved. Amen? Ayan, involved tayo. Ayan, ayaw pa rin nilang mag-comment. Siguro tulog to mga to yung iba. Anyways, sige, nandito si Bradam. Baka may gustong mag-ano dyan. Yung mga tatay nga dyan. Si Brother Guido, anong gusto niyang, ano naman ang vision ni Brother Guido ngayon? Brother Guido, sabi mo nga, naunawa mo ba yung pinag-uusapan natin ngayong umaga? Ano naman ang gusto mong gawin? Dapat mag-involve ka na sa heavenly vision. Ano naman ang gusto mong gawin ngayon para sa Panginoon? Sige nga, 2025, ngayong 2025. Yan ay. Sukain si LG. Mauna si Dulan. Mauna si Dulan eh. Hindi ko maintindihan. Hindi maintindihan masyado. Sawa ka man ako. Orion na kanipas. Di ba sige, basta simula ngayon, mag-isip ka na kung anong gagawin mo sa Panginoon. Sige, thank you. Tuloy-tuloy lang. Dapat kasi, matuto kayo lahat dyan. Alam mo, yung mga kapatiran natin ng mga taga-village, sinabihan ko sila na dapat linggo ng umaga nandito sa church, linggo ng hapon nandito, Wednesday. Huwag kayong papalya sa mga services sapagkat diyan tayo bibigyan ng tinatawag na heavenly vision. Diyan babaguhin unti-unti yung activities natin. From worldly to heavenly. Ganun lamang yan. Sino pa mga tatay dyan na kasama mo? Tanungin na nga natin kung anong plano nila itong 2025. Anong gusto nyong gawin para sa Panginoon? Ito si Brad Noni. Yan, si Brother Noni. Ikaw, Brad, anong gusto mong gawin para sa Panginoon ngayon? 2025. Nakasamang pamilya mo. Tuloy-tuloy lang sa church, sabi mo. Huwag tuloy-tuloy sa bangin, ha? Maraming bangin dito. Sige, turuan mo na lang yan, Brad Tom. Turuan mo sila. Turuan mo yung mga yan. Grupo mo. Alam nyo, nagkukwentuhan nga kami ni Brad Tom nung Friday o Webes ng gabi. Sabi ko nga, alam mo, hindi ito naintindihan ng mga ibang kapatiran natin. Si Brad Tom nga, hindi pa nga tapos kinikwento niya, hindi pa nga tapos yung klase niya, nag-iisip na siya doon sa pupuntahan niya na Bible study niya. Pambira. He's always excited, mga kapatid, para sa gawain ng Diyos. Dapat ganun tayo. Kasi kung hindi kayo involved, kaya dapat kayo dapat John Julian. Tuloy-tuloy pa rin. Kahit may anak ka, huwag kang papayag na mapuputol yung ginagawa mo sa Panginoon dati. Ikaw rin, LG, at saka si Stenet. Tuloy-tuloy nyo. Tuloy-tuloy nyo. Huwag nyong puputulin yung ginagawa nyo sa Panginoon. Kasi lahat ng ginagawa natin, apart from God, madidissolve lahat yan. Maniwala kayo sa akin. Samantalang, pwede naman natin gamitin ang material, temporal, para makapag-produce, para magamit natin for eternal. Katulad ng nasabi ko, ulitin ko lang huwag nyong gawing sagabal ang temporal na nasa atin para hindi tayo magamit for eternal. Mali. Kundi gagamitin natin lahat ng meron sa atin na temporal for eternal.
Dapat ganon. Huwag niyong baliktarin yon. Huwag niyong baliktarin. I hope naunawaan niyo yung sinasabi ko na yan. Okay? Para sa lahat tong sinasabi ko. Huwag niyong mabaliktarin yon. Kasi usually, karamihan kasi na madalas nangyayari, baliktad eh. Yung temporal, nagiging sagabal for eternal. Baliktad. Dapat yung, kasi madidissolve yung temporal eh. So mas maganda na yung madidissolve, gamitin natin for eternal. Kasi isang araw madidissolve yan eh. Habang hindi pa dissolve, nadidissolve, edi gamitin natin. Baliktad. Hindi dapat sagabal yung pag-aaral. Hindi dapat sagabal yung trabaho. Bakit si Brad to? May trabaho ito. Mamaya nga, after this pupunta yata dun sa, may devotion sila sa ROTC. Tuloy-tuloy. Hindi naman sagabal. Ang trabaho, ang lahat, mga kapatid, hindi dapat sagabal. Sige, thank you Jan. Thank you, Madam. Si Sir Emilia, may sasabihin ka, Sir Emilia? Good morning sa ating lahat. Siyempre, ang pipiliin ko ay Heavenly Vision. Para Amen. hindi nalulusaw. Kahit minsan na ako sa soul winning ko kasi yun nga, online, naubos ko ata na soul win sila. Amen. Yung last year halos sayang lang. 1 month lang magwa 1 year ako. Kaya ngayon parang iniisa-isa ko yung mga friends ko. Parang na-sharean ko lahat. Yung iba ayaw magpa-share. So, continuous pa rin na maghanap. Amen. At yung mga family ko din, na unti-unti ko rin sila na reach out lahat. At nasisharan ko naman na sila. At yun lang po. Thank you. Amen. Amen. Thank you, Sir Emilia. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy tayo. Huwag tayong pumayag na hindi tayo involved sa Heavenly Vision. Okay, so that's all for this morning. Alam ko yung iba papasok pa. At medyo sumobra lang tayo ng 14 minutes. Pero ginagaya ko lang yung mga mothers. Pero hindi pa naman natin inabot yung alas 7. Hindi naman nila inaabot yun. Tsaka, hindi naman sayang ito kasi mahalaga itong pinag-uusapan natin. Okay, so tsaka tayo naman ang boss dito. Amen. Hindi tayo pwedeng palayasin ng operator. Siya ang palayasin natin dito pag we're the boss. Amen. Yan ang kagandahan pag may lugar tayo. Amen. Okay, sige. Last, Okay, so tuloy-tuloy lang tayo at napakaganda na yung vision ng Diyos sa atin ay yun ang susundin natin. Hindi yung vision ng mundo. Okay, good morning at enjoy po natin yung ating Saturday visitation, soul winning at Bible study. Amen. Yeah, masaya po talaga mag-involve sa Heavenly Vision. Yeah, amen. Yan, kaya yun ang i-enjoy natin para masaya tayo na sa ating paglilingkod sa Panginoon. Amen. Yan. Alright, so ngayong umaga ay salamat sa Panginoon na tayo nagkasama-sama a few minutes, a few hours, mga kapatid, may isang oras. Pero hindi yan sayang yan, baon natin yan. Kaya ingat kayo sa inyong mga trabaho. Again, nasa trabaho man kayo, saan man kayo, school or what place, saan kayo pupunta, ay let's always get involved in Heavenly Vision. Sige, Brad Tom, pakiwakasan mo sa panalangin. Let us pray. Let us pray po tayo. Lord God, thank you so much sa napakagandang devotion, family devotion, Panginoon. At bless niyo po ang bawat pamilya na nakinig at sa mga hindi nag-tune in ay nawa sa susunod na Sabado ay makasama namin sila, Panginoon. Patuloy niyo pagpalain ang programang ito at para sa ikalalago ng aming spiritual na pangailangan, lalo na yung aming vision, Panginoon, sa taon na ito at sa aming Christian life. Salamat kay Pastor. Patawad, Lord, sa kasalanan nagawa. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Alright, sandali lang ha. Batiin ko lang naman nandito dito.
Si Karil, yan. Si Hensi. Oh, Hensi. Nawawala ka, hindi ka man lang nagpaalam. Wala ka na pala dito. Hindi ka man lang nag-attend nung ano. Pambira. Si Rosalina, si Brother Blake. Yan. Of course, si Brad Juni. Si Ma'am Del, si Brother Boris, si Val. Yan, kumusta ka dyan, Brad? Sa ibang bansa, Sister Nilda. Of course, sila Ma'am Flo, nabati ko na kanina. Rhea. Brad Gilbert. Sino pa? Geraldine, how are you? Yan, si Brad Blamor. Mamayong buntag, Brad Blamor. Ma'am Rachel, of course, si Sir Ariel. Lester Vicky, Sir Virgie. Ayan, si GR. Oh, yan. Okay, so sensya na kayo. Ito lang yun nandito sa ano. Yung, alam nyo naman, tong cellphone natin ano na to. Medyo matagal na rin ito. So, again, mga kapatid, salamat sa Panginoon at tuloy-tuloy tayo. At pasayahin natin ang Panginoon sa maghapon na ito. Amen. Pasayahin natin. Matulog ka na, sis, at Sister Emilia. Oh. All right. So thank you. God bless us all and a blessed 2025, year 2025 sa ating lahat. Okay? I love you all. Thank you so much. You may wonder why I do what I do and why I have given my life to serving Jesus and doing His will, working for Him day and night. Well, I can't explain it, it's simple but true, and I started not too long ago. When God made a change, He made a difference, places love deep in my soul. Love down deep in my heart makes me want to shout and sing. A peace that only the presence of Jesus can bring. A joy that's bubbling up ever since I made my new start. It makes me want to tell everybody I see about this love down deep in my heart. Though I'm not fit to be a servant, Jesus has made me an heir to an eternal kingdom way up in heaven that God has gone out to prepare. That's why I'll serve Him while there is still time before the day comes to depart. And what keeps me going and so determined is this love down deep in my heart. Love down deep in my heart makes me want to shout and sing. A peace that only the presence of Jesus can bring. A joy that's bubbling up ever since I made my new start. It makes me want to tell everybody I see about this love down deep in my heart. It makes me want to tell everybody I see About this love that's down deep